Pagkagaling sa Court of the Elders, si Yigang ay nagtungo sa tahanan ng kanyang ama upang bisitahin at kumustahin ito. Siguradong tiwala ka doon, ano na ang gagawin mo ngayon? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi ko pa alam, masyado pang magulo, at saka isa pa, kakabalik ko pa lang dito. Kailangan ko munang puntahan ang aking ama, sagot ni Yigang. Pinuno, narito po si Young Master Yigang, sabi ng Medicinal Pavilion Master kay Ryusan. Sige, papasukin mo, sagot ni Ryusan, pagbukas pa lamang ng pinto ng silid at di pa man tuluyang nakakapasok, hindi naiwasan ni Yigang na magtanong agad sa kanyang ama at bakas sa mukha nito ang pag-aalala para dito. May sakit ka ba ama? Tanong ni Yigang kay Ryusan. Ayos lamang naman ako, marahil, ito ay dahil lamang sa pagbabago ng panahon. Gusto kong marinig ang tungkol sa mga nangyari sa iyo, sagot ni Ryusan. Pagkatapos, sinabi ngang lahat ni Yigang sa kanyang ama ang mga nangyari sa pagpunta niya sa Chongrim. Anong sinabi mo? Sinabi ng Chongrim Master na maaari pang maayos ang iyong katawan, tanong ni Ryusan. Opo ama, pero, kapalit nito, hiniling nila sa akin na ako ay mananatili sa kanilang sekta, sagot ni Yigang. Kung ganoon, gawin mo ang kanilang nais, kung ito naman ay makakatulong para mailigtas ang iyong buhay, sabi muli ni Ryusan. Pero ama, putol na sabi ni Yigang at ito ay sobrang nagulat dahil hindi niya inasahan na papayag ang kanyang ama na manatili siya sa Chongrim. Gayunman, kung mangyayari iyon, si Heijan ang magiging batang pinuno. Kaya nga lamang, si Heijan ay nasugatan, sabi muli ni Ryusan. Sandali lamang po, mayroon akong isang bagay na dala na nagmula sa Chongrim. Ito ay isang naghihimalang gamot na nagmula sa Tiger Inner Energy Orb at sa Red Foti Root. Ang Strange Golden Needle Physician ay nangako din na bibisita dito para tingnan ka, sabi ni Yigang sa kanyang ama. Anong palagay mo dito Medicinal Pavilion Master? Tanong ni Yigang. Iyan ay isang napakagaling na kombinasyon, nasisiguro ko na malaki ang maitutulong niyan sa iyong karamdaman. At saka isa pa, pinapalaki nito ang lakas na nagpapagaling sa katawan ng tao. Kaya naman, sigurado akong magiging mahusay din ito para sa isang taong nasugatan, sagot ng Medicinal Pavilion Master. Kung ganoon, ibigay ninyo iyan kay Heijan ngayon, sabi ni Ryusan. Pero ama, sabi naman ni Yigang, Yigang, ang kamatayan ay isang malamig na landas. Sa pagdaan mo sa buhay, mararanasan mo ang pagkamatay ng mga taong malalapit sa iyo. At karaniwan, mararanasan mo muna ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Ito ay isang napakalungkot na bagay, ngunit, ang mas nakakalungkot sa lahat ay ang pagkamatay ng isang kapatid. Alam mo bang kami ni Jin Tae ay mayroong nakababatang kapatid na babae, sabi ni Ryusan. Hindi po, hindi ko alam na mayroon pala kayong isang kapatid na babae ni Tio, sagot ni Yigang. Namatay siya bago ka pa man isilang, parang nasunog ang kalooban ko ng mga panahong iyon. At siguradong mararamdaman mo din ito kapag si Heijan ay namatay. Ang higit na kakilakilabot kaysa sa anupaman ay ang pagkamatay ng iyong anak. May balak ka bang iparamdam sa akin ang sakit na iyon? Sabi muli ni Ryusan kay Yigang. Hindi po ama, sagot ni Yigang, kung ganoon, maaari ka nang umalis, sabi muli ni Ryusan. Si Yigang ay malungkot na nilisan ang silid ng kanyang ama at ito ay sobrang nakakaramdam ng pag-aalala. Sino mang ama ay gagawa ng parehong desisyon katulad ng ginawa ng iyong ama, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Inaasahan mo bang mangyayari ito? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Paano mo naman nasabi iyan? Sagot ng matandang lalaki kay Yigang. Bigla namang naalala ni Yigang ang sinabi ng kanyang ama na ang kamatayan ay isang malamig na landas. Dahil gusto mong protektahan ang katotohanan ng Divine Immortal Blade, hindi ako magsasalita tungkol sa kanyang nakaraan. Pero,
may mga tao sa mundo na hindi nagpapahayag ng kanilang sakit na nararamdaman. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, ialay mo muna ang iyong kamay sa kanya, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Inakala ni Yigang na mas makabubuti nang hindi na magtanong tungkol sa nakaraan ng kanyang mga ninuno, pero, siya pala ay nagkamali. May itatanong po sana ako sa iyo, sabi ni Yigang. Ano naman ang iyong itatanong, sagot ng matandang lalaki. Sa aking palagay kasi, ang Supreme Elder ay iyong apo, sabi muli ni Yigang. Tama ka, sabi naman ng matandang lalaki. Napansin ko kasing nabigla ka nang makita mo siya, sabi ni Yigang. Siguradong magugulat ka talaga kapag nakita mong matanda na ang iyong apo, sagot ng matandang lalaki. Pumanaw ka noong 3 taong gulang pa lang siya. Kaya naman, nakakagulat na nakilala mo siya kaagad, sabi muli ni Yigang. Ano naman ang ibig mong sabihin? Tanong ng matandang lalaki. Ibig sabihin, ang Chongrim Master ay isinilang na, bago ka pa man pumanaw. Sinabi niya na nakilala ka daw niya noong mga 10 taong gulang siya. Kung aking bibilangin, ikaw ay nabuhay hanggang 140 taon, sagot ni Yigang. Tumigil ka. Seryosong sabi ng matandang lalaki, naiisip ko na ito sa simula pa lamang. Sino ang maglalagay ng meteoric iron sword sa ilalim ng mansyon at ang nangalaga sa aking lokasyon? Ang dahilan kung bakit ka nagpunta sa Chongrim sa iyong mga huling taon ay upang etali ang iyong kaluluwa sa lupa, umalis ka sa angkan para magretiro, at sinadyang itinali mo ang iyong sarili sa malamig na mundong ito. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Seryosong sabi ni Yigang sa matandang lalaki, samantalang ang matandang lalaki naman ay natigilan at hindi agad nakapagsalita ng dahil sa mga sinabi sa kanya ni Yigang. Matapos likhain ang Divine Immortal Blade at ang Heaven and Earth Blade, si Song Qianbek ay naging isang pinuno noong siya ay nasa edad na 21 taong gulang. Naghari siya sa edad na 70 bilang pinuno na may dugong bakal. Siya ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ang kanyang anak na si Wu Qianbek ay hindi ganoon katalino. Ngunit, hindi ito maaaring umunlad sa anino ng kanyang sariling ama. Nang dahil doon, sobrang naaawa si Song Qianbek sa kanyang anak. Paminsan-minsan, nananaginip ng gising si Song Qianbek na hinihigitan siya ng kanyang anak. Sinong magulang ang hindi matutuwa na makitang mas mahusay ang kanilang anak kaysa sa kanila? Iyan ang palaging iniisip ni Song Qianbek. Ayon sa anak ni Song Qianbek na si Wu Qianbek, mayroong naging problema sa Fire Sun Mind Technique. Kaya naman, sinabi ni Song Qianbek dito na magsanay, dahil nang unang punahin ng kanyang anak ang kanyang Divine Arts, ito ay suminghal dito. Ayon pa kay Wu Qian, kailangan ding baguhin ang pamamaraan ng Taiyin Meridian dahil ito ay halos hindi pa sapat. Sa pangalawang pagkakataon, may itinuro na kapintasan si Wu Qianbek sa martial arts ni Song Qianbek, ito ay natuwa. Sa ikatlong pagkakataon, nagpunta si Wu Qianbek sa kanyang ama at kasama nito ang kanyang anak na babae na si Yang Yiyang. Ang dahilan kung bakit pupunta si Wu Qian sa kanyang ama ay para sabihin dito na nagawa na niyang ayusin ang kasiraan ng Fire Sun Mind Technique at ang Heaven and Earth Blade. Makalipas ng ilang oras, nagtungo si Wu Qian at kasama nito ang kanyang anak sa Ruby Training Hall. Nang mga sandaling iyon naman, si Song Qianbek ay nagsasanay sa loob ng Ruby Training Hall. Napakalakas ng enerhiya na nagmumula kay Song Qian at halos masira na ang buong Ruby Training Hall dahil dito. Napahinto si Song Qian sa kanyang ginagawa nang makita niya ang kanyang anak na pumasok sa loob ng Ruby Training Hall. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Song Qian. Ito ay tungkol sa sinabi ko sa inyo noong nakaraan, sagot ni Wu Qian. Nagsasayang ka pa ba ng oras sa ganyang bagay? Tanong muli ni Song Qian. Ito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, natukoy ko na kung ano ang naging problema, sagot muli ni Wu Qian. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Song Qian. Ang Heaven and Earth Blade ay walang anumang synergy sa Fire Sun Mind Technique.
Ang mapanirang kapangyarihan ay malamang na nagmumula sa synergy ng Fire Chi. Ngunit, kapag binigyan mo ito ng higit na puwersa, ang Fire Chi ay nagiging masyadong malakas. Ang dahilan kung bakit madalas kang nadidismaya at nagagalit ay isa sa mga hindi inaasahang epekto ng kasiraan na ito. Sa nakaraan, maaari itong magdulot ng psychosis, paliwanag ni Wu Yan. Sobrang nagulat naman si Song Qian sa mga sinabi sa kanya ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi maaaring mangyari ang lahat ng mga sinabi nito. Ama, maaari bang sabihin ninyo sa akin kung may pagkakamali? Nagbigay ako ng patunay, kung ang mga salita ay hindi sapat, ipapakita ko ito sa iyo, sabi muli ni Wu Yan. Kung ganoon, bakit hindi mo subukan? Seryosong sabi ni Song Qian kay Wu Yan. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito, kahit si Song Qian mismo ay hindi ito maipaliwanag? Siguro ito ay dahil sa biglang buhos ng ulan, o kaya ay sa lamig na naninigas sa kanyang mga paa. O di kaya naman, marahil ang katotohanan na ang Fire Chi ng kanyang Fire Sun Mind Technique ay masyadong malakas. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasugatan ni Song Qian ang kanyang anak na si Wu Yan sa parteng dibdib nito. Si Song Qian ay sobrang nagulat at natigilan ng dahil sa kanyang nagawa sa kanyang nag-iisang anak. Sandali, tatawag ako ng manggagamot, sabi ni Song Qian. Ama, hindi maaari, kaya mo iyan ama, sabi ni Yang Yang at ito ay agad na lumapit sa kanyang ama. Si Song Qian ay agad na umalis upang tumawag ng manggagamot. Ngunit, nang makabalik si Song Qian kasama na ang manggagamot, ang kanyang anak na si Wu Yan ay wala ng buhay. Nagawa ni Song Qian na patayin ang kanyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay sa harap ng kanyang apo. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Song Qian ay naglaho at hindi na bumalik pa. Walang sino man ang makatunton sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal, inihayag ng kanyang pamilya na siya ay namatay na, dahil sa katandaan. Hindi nagkamali si Wu Yan, mayroon talagang mga kasiraan ang Fire Sun Mind Technique at ang Heaven and Earth Blade. Pagkatapos, sinubukan kong ayusin ang mga kasiraan na kanyang sinabi. Pero, ito ay natagalan, alam ko na hindi ko ito matatapos habang ako ay nabubuhay. Kaya naman, pumunta ako sa Chongrim at hiniling sa kanila na etali ang aking kaluluwa sa espada, paliwanag ng matandang lalaki. Hindi makapaniwala si Yigang na ganoon pala ang naging nakaraan ng matandang lalaki at kung paanong ang kaluluwa nito ay sumapi sa Heaven and Earth Blade. Nais mo bang pagbayaran ang lahat? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Alam kong sasabihin mo iyan, ngunit, marahil ito ay para lamang sa aking sariling kasiyahan, sagot ng matandang lalaki. Sa palagay mo ba, ang nais lamang ng mga mamamatay taong nanambang sa akin noon ay ang makuha ang espada? Tanong muli ni Yigang. Ang mga taga Chongrim lamang ang nakakaalam na naroroon sa lugar na iyon ang espada, sagot ng matandang lalaki. Ano kaya ang posibilidad na sila ang naglabas ng impormasyon na naroon ang espada? Sabi ni Yigang. Nanumpa sila na hindi magsasabi ng anuman tungkol sa bagay na iyon. Kaya naman, sa aking palagay, hindi nila iyon magagawa. Gayunpaman, kahit na hindi iyon ang dahilan, may isang taong katulad ko ang antas ang maaaring tumingin sa isang espada at maaaring maraming alam tungkol sa kalaban. Ang Jokpyo na iyon ay gumamit ng ilang nakakatakot na martial arts na hindi ko pa nakita noon. Ngunit, ang karamihan sa kanila ay gumagamit naman ng martial arts technique ng mga mababang uri, sagot ng matandang lalaki. Iyon ang pinakamahalagang bahagi, paanong hindi mo malalaman iyon, sabi muli ni Yigang. Sa halip na sumagot sa mga sinabi ni Yigang, inilihis ng matandang lalaki ang usapan. Narito na tayo, pumasok na tayo sa loob, sagot ng matandang lalaki. Pagpasok nila sa loob ng silid ay naroon ang manggagamot. Hindi pa ba nagigising si Heijen? Tanong ni Yigang sa manggagamot. Oo Young Master Yigang, sa aking palagay ay kailangan ko pa siyang tingnan ng mabuti, sagot ng manggagamot. Sige,
Maaari ko ba siyang lapitan sandali? Tanong muli ni Yigang sa manggagamot. Sige po young master, sagot ng manggagamot. Lumapit si Yigang kay Heijen at sobrang bakas sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanyang kapatid. Heijen, sana ay magising ka na upang makain mo ang kakaibang naghihimalang gamot, sabi ni Yigang kay Heijen. Patawad young master Yigang, nakagawa ako ng matinding kasalanan. Lahat ng ito ay dahil hindi ko nahusgahan ng tama ang antas ng kanilang kakayahan, sabi ng lalaking taga-Housek kay Yigang. Kung magkagayoy ibibigay mo ba ang iyong buhay upang pagbayaran ang iyong nagawang kasalanan, seryosong sagot ni Yigang. Kung ako ay iyong papayagan young master, gagawin ko ang iyong nais, sagot ng lalaking taga-Housek. Anong magiging silbi ng iyong kahabag-habag na buhay? Umalis ka na at mag-imbestiga ka, sabi muli ni Yigang. Sige po young master, sagot ng lalaking taga-Housek. Kahit ang Housek ay hindi matukoy kung sino sila. Kung ganoon, sino ang lalaking nakamaskara, sabi ni Yigang. Siya ay talagang maingat sa pagsusuot ng maskara. Sigurado akong gumamit din siya ng mga hindi tiyak na pamamaraan at ito ay sanay na sanay dito, sagot ng matandang lalaki. Sa aking palagay, pinatay niya lahat ng naroon para mawala ang anumang ebidensya. Malapit na kami sa sagot, ngunit, wala nang anumang palatandaan, sabi muli ni Yigang. Sa ilang sandali pa, biglang gumalaw ang kamay ni Heijen at ito ay tuluyan ng nagising at nagkamalay. Nasaan ako? Tanong ni Heijen. Heijen, mabuti at nagising ka na. Mayroon ka bang nararamdaman na masakit sa iyong katawan? Sabi ni Yigang kay Heijen. Oo, pero, nasaan si Ina? Tanong ni Heijen, wala siya sa tamang pag-iisip. Sabihin mo na wala na ang kanyang ina, sabi naman ng matandang lalaki. Si Ina, siya ay nasa isang paglalakbay, sagot ni Yigang. Saan siya pupunta? Tanong muli ni Heijen, sa kanluran. Si Ina ay nasa isang paglalakbay patungo sa kanluran, sagot muli ni Yigang. Pero, dapat ay isinama na din niya ako, sabi muli ni Heijen. Pero, ikaw ay masyado pang bata upang umalis, sagot ni Yigang. Sino naman iyang matandang kasama mo? Tanong muli ni Heijen. Sobra namang nagulat si Yigang dahil nagawa ni Heijen na makita ang matandang lalaki. Nakikita mo siya? Gulat na tanong ni Yigang at kahit ang matandang lalaki ay sobrang nagulat din. Oo, nakikita ko siya. Sa aking palagay, mayroon siyang nais sabihin sa akin. Ngunit, hindi ko siya naririnig. Sagot ni Heijen, sa palagay ko, nakikita niya ako ngayon dahil siya ay malapit ng mamatay. Sabi naman ng matandang lalaki. Hindi maaari, masama itong nangyayari sa kanya, sabi ni Yigang sa kanyang isip at bakas sa mukha nito ang sobrang pag-aalala sa kanyang kapatid na si Heijen. Kailangan mo pang matulog at magpahinga, pero, bago mo gawin iyon, may nais sana akong itanong sa iyo, sabi ni Yigang kay Heijen. Sige, ano ang iyong nais itanong sa akin? Sagot ni Heijen. May naaalala ka ba na kahit ano sa taong nakamaskara? Tanong ni Yigang. Ang taong iyon, nang pumutok ang pampasabog, gumamit siya ng shadow moonwalk, sagot ni Heijen. Ang pamamaraang iyon ay pamamaraan ng ating pamilya, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kung ganoon, isa lamang ang ibig sabihin nito, putol na sagot ni Yigang. Kailangan kong masiguro na ang Medicinal Pavilion Master ay mananahimik tungkol dito. Sa ngayon, kailangan muna niyang ilihim na kumain si Heijen ng naghihimalang gamot. Iisa lamang ang ibig sabihin ng lahat ng ito, mayroong taong nagtatraidor sa ating pamilya, seryosong sabi ni Yigang. Makalipas ang ilang oras, si Yigang ay nagtungo sa hardin ng angkan ng Bek upang makausap ang kanyang tiyo na si Jintae. Mayroon kang nais sabihin sa akin? Tanong ni Jintae. Oo tiyo, nais kong iwan ang ating pamilya dahil ako ay mananatili na sa Changrim, sagot ni Yigang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jintae at ito ay sobrang gulat na gulat dahil sa sinabi sa kanya ni Yigang.
Lumalala na ang sakit sa baga ni ama, kahit gumaling si Heijen, nasisiguro ko na mahihirapan pa din ito sa mga naging epekto sa kanya ng mga nangyari. Sa simula pa lamang, hindi ako naging mabuting sisidlan para maging batang pinuno. Kaya naman, nais kong kumbinsihin mo ang mga nakakatanda, dahil kung hindi, walang sino man ang magiging pinuno, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Nagtakip ng mukha si Jintae at ito ay lihim na napangiti. Naisip nito na kapag nangyaring umalis si Yigang, makalipas ng ilang taon, mababakante na ang posisyon para sa pagiging pinuno. Ayon kay Jintae, siya ang magmamana ng posisyon ng pagiging pinuno at ang susunod naman na magmamana nito ay ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na magiging maayos ang mga bagay-bagay na pabor sa kanya. Patawarin mo ako ay tumatawa sa ganitong uri ng sitwasyon. Ito ay dahil lamang sa aking karamdaman, sagot ni Jintae. Ayos lamang tiyo, naiintindihan kita, sabi ni Yigang. Nakagawa ka ng isang mahirap na desisyon, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka, sabi muli ni Jintae. Maraming salamat sa iyo tiyo. Naging maganda na ang aking pakiramdam ngayon, sagot ni Yigang. Ayon kay Jintae, hindi lamang si Yigang isang bata na matanda ng mag-isip, ito ay naging makatwiran din gaya ng ama nito. Iiwan nito ang ama at kapatid para lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Kung ganoon, ako ay magpapatawag ng isang pagpupulong para sa mga nakakatanda, sabi ni Jintae. Oo tiyo. Pero sa ngayon ay huwag muna, gawin mo ito makalipas ang isang linggo, sagot ni Yigang. Sige, kung iyan ang nais mo, sabi muli ni Jintae, magtitiwala ako sa iyo tiyo, sabi muli ni Yigang at hinawakan nito ang kamay ni Jintae. Oo, makakaasa ka, sagot ni Jintae, pagkatapos ng pag-uusap ni na Jintae at Yigang, si Jintae ay tuluyan ng umalis. Ano sa palagay mo? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Sinabi ni Heijen na nasugatan niya ang likod ng kamay ng kalaban, ngunit, ang kamay ni Tiyo ay malinis at walang anumang sugat, sagot ni Yigang. Gayunpaman, ituloy mo ang investigasyon, pero, ang mas higit sa lahat ay ang iyong pagsasanay, ang tanging mapagkakatiwalaan mo sa huli ay ang sarili mong martial arts, sabi muli ng matandang lalaki. Naiintindihan ko, sagot ni Yigang.